Hello guys, nandito na naman tayo at eto may pag-uusapan na naman tayo no. About dun sa malamang-lamang mga didilis ito guys ha. So may tatlo tayong mga kababayan na nahuli sa UAE dahil sa illegal na pagpo-post ng mga video at ayon sa balita, itong mga ito ang ipinost na video ay hindi basta video no, kundi AI generated. Ibig sabihin, mga fake at AI generated. Ibig sabihin, gumawa-gawa na naman ng mga imbentong video. So, ang nakakalungkot pa ito ay mga kababaihan what the heck. So, mga Filipina. So, andun sila ngayon at wala pang maliwanag na ulat kung anong mangyayari sa kanila sapagkat sila ay kinasuhan at ang kasong yun ay may 1 year na pagkakakulong. Itong illegal posting yata. So, bawal pala sa UAE na mag-post ka na lang ng mag-post lalo na pag mga fake ang video mo, what the heck. So, makukulong ng 1 taon tapos magmumulta ang bawat isa ng posibleng magmulta ang bawat isa ng 100,000 UAE dirham, no? Dirham? Dirham o dinar? Hindi ko alam eh. So, alin man doon, basta yun ang mumulta nila. So, sigurado ako guys, didilis itong mga ito. Sapagkat mukhang ang pinopost nila ay puro fake news at kahit hindi pa naman umaabot sa UAE ang gera, dun sa lugar nila nagpo-post na ng may gera at nagpo-post na kunwari ang gobyerno ay walang inilalabas o pinapadalang repatriation team. So malamang-lamang sa ganun sapagkat ang findings nga fake. Ang findings AI generated ang mga ginagawa nitong mga ito at mga ipinost. So what the heck? Syempre, para saan ba ang audience ng pinost sila? Syempre, para sa Pilipinas. Para sa Pilipino, di ba? Palagay nyo ba, mga ka-loyalist natin, BBM, gagawa niyan? Ay naku, puro din, natural, hindi. So, sino lang ang may gagawa ng mga ganyan mga fake news? Didilis. So, yung tatlong nahuling babae na yon na ating mga kababayan, malamang-lamang, didilis yun. What the heck? So, ayan na. Minalas-malas na sila. At matutuluyan ako. So, another problema na naman ng gobyerno natin. Pabigat talaga itong mga tundidilis na ito, no? Masyadong pasaway. Tapos, imbis na makatulong, padagdag pa sa problema. So, ngayon, syempre, tutulungan ng gobyerno yan. Maaari bang hindi? Aasikasuhin ng DFA yan. Aasikasuhin ng DMW, ng OWA. Imbis na sana, nakatutok to sa iba nating mga kababayan na mas may higit na kinaharap na problema. Ito pa, pampadagdag pa ang mga ito. Diba? Sipin mo, hindi pa naman umaabot ang gera sa UAE. Gumawa-gawa na ng mga fake news na ganyan. Ayun, huli sila. Akala siguro nila hindi sila mahuli. Pero ang initial findings fake news, AI generated. Ibig sabihin, mga edit at hindi verified at maliwanag, fake talaga. Fake yung kanilang mga ginawa. Fake news. So, ganyan pala kahigpit dyan sa UAE. Naku po, Rudy, kung yan palang batas na yan, isa sa batas sa Pilipinas, malamang wala nang didilis. Malamang nangaubos na. No? Walang didilis. Naku, pasalamat kayo mga didilis at walang ganyang batas sa Pilipinas. Kung meron lang, yari na kayo. What the heck? So, yun lang. What the heck? Problema na naman to ng gobyerno. Sigurado ako didilis itong tatlong babaeng ito. Walang kaduda-duda yan dahil hindi gagawin ng mga loyalista yung ganyan. So, didilis yan, Maliwanag yan. At siguro ang intention nila gumawa ng fake news na kunwari walang rescue ang gobyerno, nagkakagulo na sa kanila. Alam mo yun, mga ka-fake news ayun, kulong. So kung ito ay didilis, nawa pagdusahan na lang nila at wag sanang pumayag ang gobyerno ng diyan sa UAE na anong tawag rito? Na palayain sila. Dapat ay bunuin na lang nila.
At magbayad sila at huwag din tulungan ng gobyerno sa pambayad. 'Di ba? Kasalanan nila 'yan eh. 'Di ba? Wala silang kadala-dala, hindi rin sila marunong rumespeto sa batas ng ibang bansa. Ang tigas ng ulo nila. Kaya matik didilis siya dahil ang tigas ng ulo. Eh sino ba yung mga hindi marunong rumespeto sa batas? Eh di ba didilis lang? Sino ba yung feeling hari at reyna pag nakapunta sa ibang lugar kahit hindi sa kanilang sariling bansa? Eh di ba didilis lang? O sino ba yung mga mayayabang na akala mo pati yung sa UAE ay sakop pa rin ni Inday Sayad? Eh di ba didilis lang? At pinagmamalaki pa nila kita mo yung mga nagrally sa Qatar, di ba? Mga hindi rin sumunod sa rules ng Qatar, sa batas ng Qatar, yung mga napaghuhuli nun, na inasikaso pa rin ng ating gobyerno. So ganyan, so didilis lang yan, walang kaduda-duda. Kaya sana, kung ako sa gobyerno ng pabayaan na yung mga yan. Tigas ng ulo para magdusa, magmadala, at magsilbing aral para sa iba. Kasi kung tutulungan ng gobyerno, di madadala ang mga yan. Walang pagbabago ang mga yan. At yung iba, susunod pa dyan at gagawin. At sabi, total naman, tutulong ang gobyerno. Kaya dapat wag nang tulungan yan. Gastos pa ng gobyerno, what the heck? Di ba? Pabayaan na lang yan dyan mga yan. So yun lang. Didilis, nahuli, what the heck? So mabubong didilis dyan at may sayad. Ang tatay nyo ay preso, tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!